4 ways to do if your salary or income increases. Number 1, bayaran mo lahat ang inyong utang to lessen the years na naka-imprison ka. Ang utang din kasi para kang nakabilanggo sa ilang taon. Hindi mo kasi pwedeng enjoy ang 100% na kita mo. Limitado ang paggastos mo para sa sarili mo or sa pamilya mo kasi may inaalala kang utang. So, you are required to work kahit retired ka na. So, di ka pwedeng umabsent kahit may sakit ka. So, yan ang limitadong galaw mo kapag meron kang utang. So, if your salary increases, then increase also your loan payment para mabilis kang makawala sa utang. Pero kung ikaw naman yung taong hindi mo talaga inaalala yung utang, ay ewan ko na lang sa inyo kung hindi ka po mababaon talaga sa utang. So hanggang sa pagtanda mo ay kailangan mong alalahanin ang inyong mga utang. Number 2 is huwag mong taasan ang inyong paggastos. Sa iba kasi, as their salary increases, their lifestyle also increases. Minsan pa, bumibili agad ng mamahaling gamit kahit hindi naman kinakailangan muna. So, it's not bad as long as may nilaan ka namang budget para dyan. So, walang sense ang pagtaas ng inyong sweldo or kita kung hindi mo naman alam i-budget at walang limit ang inyong paggastos. So, 80,000 ang inyong sweldo pero ang gastos mo naman is 100,000. Nagkautang ka pa. Pero nung 20,000 naman ang inyong sahod, kaya mo namang pinagkasya. So, control your spending habit. Number 3 is lalo kang mag-invest sa iyong sarili. Read self-growth books like kina Searching Kitan at Robert Kiyosaki, yung pwedeng makatulong sa pag-grow ng ating mindset. Kung ayaw mo din naman magbasa, meron naman tayong libre ngayon sa YouTube. So you can watch educational video like kina Sir RDR, and then discover some skills like cooking, driving, at iba pa. Another way is attend seminars. Kaya naman pag tumaas ang inyong mga kinikita or yung mga sweldo ninyo, syempre gumastos ka din para sa inyong sarili, para sa growth ng inyong mindset at inyong mga skills. And lastly, pang-apat po is set smart goals. Kapag sinabi natin smart, specific po dapat yan, measurable, attainable, reliable, and time-bound. So, sa bawat paggastos po natin, may katumbas na sakripisyo yan. Kaya naman, don't ignore the importance of setting goals and, of course, budgeting. So, yan lang po ang 4 na pwede nating i-share. If you do these 4, then try to discover kung ano ang magiging resulta kapag ginawa po natin ito. So, yan lang po ang ating video. If this video helps you, please do like and subscribe. Once again, this is Ibing at Grace saying sharing is caring. Bye. See you.